humaling sa musika, kultura, pati na sa formang Koreano o yung tinatawag na Korean o K-pop. At sa kanilang pagtitipon-tipon, nagpatalbugan ang daan-daang fans kabilang ang dalawang lola. Nakatutok si Lala Roque. Pagputok pa lang ng liwanag, bumangon na si Annalyn. Abala sa paghahanda para sa isang pagtitipon. Halos paliguan na ng gel ang kanyang buhok. Estilo raw ito ng kanyang mga katropa. Sa araw na ito, magtatagpo-tagpo kasi sila ng daan-daang fans ng K-pop sa Pilipinas. Kaya naman si Annalyn, hindi magpapahuli. K-pop o Korean pop, subculture mula South Korea na pinauso ng mga artist, gaya ni Rain ng Full House at Sandara Park ng 21. Ang musika nito, fusion ng elektronika, dance at R&B. Die-hard fan si Annalyn ng K-pop, hindi lang ng musika, kundi pati fashion sense nito. Ang siste kasi, pag may get-together, patalbugan sa costume. Tila may Korean invasion nga sa lugar na ito. Dress to kill ang lahat. Pero hindi lang mga kabataan. Agaw eksena rin ng 52-year-old na si Lola Maria. Akalain nyo, isang hardcore K-pop fan din pala. Nanonood kami lang sa GMA, yung mga K-drama. Cool! Cool! Kasi hindi nila akalain na pag may edad, mahilig pa rin sa K-pop. Pero si Lola Maria may pinagmanahan pala. Ang 73-year-old niyang nanay na si Lola Pat. Bonding nila itong mag-ina. Ang K-pop daw ang naging tulay para siya'y makarecover. When I saw him, I tried to remember my husband who's 11 years ago na nakalibing na. Every morning, sa buong bahay ko, sa kwarto ko, andun lahat ang poster niya at mga pictures niya. What I have to do in the morning, touch his lips with my face. Kanya-kanyang gimmick at pabibo. Yan ang tampok pag nakikita-kita ang mga K-pop fans. Pero todo bigay. Paluhod-luhod pa. Nagrarally. At yung pagbabarkada pa. Siyempre, hindi din pahuli ang bida nating si Annalyn sa pagbirit. Saya ko hanggang mag-25 years old ako. Sa pagkahumalit ni Annalyn, Lola Maria at Lola Pat sa K-pop, naipakita sa mundo na ang moda at musika pwedeng maging ambassador ng isang bansa. Lala Roque Naktutok, 24 oras.